Kareem's POV. Babe, wake up. Bulong ko sa kanya dahil malilate na siya sa pagpasok. Alam ko na pagod ko siya sa ginawa namin kanina, pero alam ko na hindi rin to liliban sa klase. 5 minutes. Idaatok na sagot niya sa akin. Napangiti ako dahil kahit anong gawin niya maganda pa rin siya. Babe, may pasok ka pa. Ulit nagising ko sa kanya. Dahil ayaw niya pa rin gumising at bumangon. Oh my gosh, may pasok pa ako, anong oras na? Tanong niya sa akin. 7:15. Sagot ko sa kanya. Bakit di mo ako ginising ng maaga? Aray! Galit na sigaw niya sa akin. Napaintag ito nang bumangon siya. Are you okay? Nag-aalala lang tanong ko sa kanya. Mamaya muna ako tanungin kung okay lang ba ako dahil malilate na ako. Sigaw ulit niya sa akin. Babe, no need to shout. Naririnig naman kita. Saad ko sa kanya. Sorry pero wag muna tayo mag-isip ngayon dahil malilate na talaga ako. Mahinahong sabi pa nito habang mabilis tumakbo palabas ng kwarto ko. Napailing na lang ako dahil ang totoo 6:30 pa lang talaga. Hindi ko naman nahahayaan na malate siya sa pagpasok. Nakonsensya rin ako sa ginawa ko pero nagawa ko na kaya haharapin ko na lang ang galit niya mamaya. Naawa din ako sa kanya dahil nahihirapan siya maglakad ng maayos kanina pero tumakbo pa siya. Kasalanan mo, Junior. Hindi ka tumigil kakapasok. Kunwaring galit kong kausap sa kaibigan ko down there. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili kong hindi siya angkinin ng paulit-ulit. Naligo na ako taganda na sa pagpasok. Umilaw ang phone ko kaya't binuksan ko para tingnan kung sinong nag-text. Lagot ka talaga sa akin mamaya, Manong. Pero thank you kasi hindi ako late. Dito na pala ako sa university. Naliligo ka ata nung umalis ako eh. Ingat ka sa pag-drive. Basa ko sa mensaheng pinadala niya. Napangiti ako sa nabasa ko. Ang bilis naman ng kilos niya. Siguro nataranta talaga siya kaya't mabilis siyang umalis. Kumain kaya siya? Tanong ko sa sarili. Lumabas na ako sa room ko at nakita kong may bawas ang sandwich na ginawa ko. Siguro binaon na lang niya. Napailing na lang ako habang nagmamaneho nang maalala kong mukha niya habang sinisigawan ako kanina. Hay nako, mana ang ganda mo pa rin kahit nagalit ka na. Wala sa sariling sabi ko. At kagaya pa rin ng dati, pinipilit kong kumilos ng normal at maging seryoso. Palabas ako ngayon dahil kakatapos lang ng isa kong klase. Good morning, sir. Bati sa akin ng mga estudyanteng nadaraanan ko. Hindi ako sumagot at patuloy lamang sa paglalakad. Napadaan ako sa room nila at nakita ko siya. Kinakain ng ginawa kong sandwich. Hindi ko napigilang ngumiti pero nang tumingin sa akin estudyante, mabilis sumeryoso ang mukha ko. Ayokong paalam sa kanila na may kahinaan ako. Sapat na sa akin ang siyang nakakaalam ng kahinaang meron ako. Sir, pwede ba kitang makausap? Tanong sa akin ng garapata. About what? Is that important? Kunot noong tanong ko kay Joaquin. Opo sir, importante po. Sagot niya sa akin. Sabi mo na dahil may next class pa ako. Saad ko sa kanya. Can I ask permission sir? Gusto ko po ligawan si Sabrina. Sabi niyang agad sumira sa pandinig ko. No. Matigas sa sagot ko sa kanya. Pero bakit po sir? Boss ka lang niya. Tanong niya sa akin. Yes, I am her boss at ako nagpapasahod at nagpapaaral sa kanya kaya back off. Nakipagtitigan ako sa kanya habang sinasabi ko yon. Hindi ako natatakot sa iyo sir. Pumayag ka man o hindi, si Sabrina pa rin ang magdedesisyon. Matapang na sabi niya. Okay, let's see. Try harder little kid. Sabi ko sa kanya. Ipapakita ko sa iyo sir at one more thing. Hindi na ako bata. Nagustuhan niya ako dati at alam kong ako pa rin ang gusto niya hanggang ngayon. Mayabang pang sabi nito bago umalis. Shit! Ines na bulalas ko. Sige, galitin mo pa ako bagsak ka sa akin. Parang gusto ko nilang itago siya sa kondo para walang makalapit sa kanya. Naiinis man ako, tumuloy pa rin ako sa next class ko. Wala ako sa mood na magturo at kaunting mali ng student ko. Sinisigawan ko na kaagad. Hindi ko makontrol ang sarili ko pagdating sa kanya. Hindi ako makapaniwala na malakas ang loob ng bata na yon. Higit pang nagalit ako dahil alam ko na dati siyang crush ni Manang. Lumabas ako na maaga at pumunta sa office ko. Pagdating ko doon, nasa labas to at mukhang hinihintay na ako. What brings you here? Seryosong tanong ko sa kanya. Magpapaalam sana ako na gagawa kami ng activity sa bahay ni Joaquin. Kagroup ko kasi siya. Paalam niya sa akin. No! Matigas sa sagot ko sa kanya. Pero baka bumagsak ako kapag hindi ako nag-participate. Saan niya sa akin? When I said no, it's a no.
Nahiinis na sabi ko. Talagang gumagawa pa ito ng paraan para makasamang pag-aari ko? Sorry, pero pupunta ako. Galit ang boses niyang sabi habang sinasabi yan sa akin. Mabilis niyang nilisan ng office ko. Shit, ano bang gagawin ko? Shit! Ines na sabi ko habang tinatanong ang bulto ng katawan niya na papalayo sa akin. Yung nag-aayos kami pero para magkakantampuhan na naman. Pumasok ako sa office ko, tumiga sa couch habang nasa noo ko ang braso ko. Nag-iisip ako, ano nga bang dapat kong gawin? Wala sa sarili, nagtipa ako sa phone ko. Text me kapag nakarating ka na doon. Text me the address. Sorry. Nakasaad sa mensahe ko sa kanya. Siguro kailangan ko maging maunawain na nag-aaral pala siya at di ko dapat siyang hinihigpitan dahil baka magsawa siya at iwan na lang akong bigla. Hindi ko na nga yata kaya yun. Ngayon pa nasanay ako nandyan siya palagi sa tabi ko. Torpe ako pagdating sa kanya at aminado naman ako eh. Tinapos ko lahat ng trabaho ko at umuwi na ako sa kondo ko. Pero nagulat ako dahil nasa sala siya at naglilinis. Why are you here? Alam ko, akala ko may activity kayo. Tanong ko sa kanya. Hindi na ako pumunta. Sagot niya sa akin. Why? Maiksing tanong ko. Kanina galit ka tapos ngayon, why? Seryoso ka ba? Inis pang sabi niya. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam ko, okay lang, naiintindihan ko. Bukas na lang namin gagawin sa school, may emergency kasi yung isa namin kagrupo eh. Ayoko rin namang pumunta mag-isa doon. Pahayag niya na kinatuwa ko naman. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Mataray pang tanong niya sa akin. Nothing, babe. Sagot ko sa kanya. Pumasok ako sa room ko pero bago yon, hinalikan ko muna siya sa labi. Manong! Dinig kong sigaw niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil kahit naiinis to alam ko kinikilig siya. Masyado kong confident na gusto rin niya ako. Sana nga lang masabi ko sa kanyang tuloy kong nararamdaman. Kailan ko ba masasabi sa'yo na mahal kita, Manang? Sobra mo akong pinahihirapan. Bakit ba lalo kitang minamahal? Kausap ko pa sa larawan niya sa phone ko. Sa Belle's POV. Kahit naiinis ako kay Manong, kinikilig naman ako. Madalas talaga hindi ko siya maintindihan. Kagaya ngayon. Kanina lang galit siya at ayaw kong payagan pero ngayong tinatanong ako kung bakit nandito ako. Ninakawan na naman niya ako ng halik sabay takbo sa gilid niya. Bakit ka ba ganyan, Manong? Ayoko ma-fall sa'yo. Alam ko na masasaktan lang ako. Kausap ko pa sa sarili ko. Pumasok ako ng silid ko. Nakita ko umilaw ang phone ko nang tignan ko. Ngayon lang pumasok ang text niya sa akin. Kaya pala ganun ang tanong niya dahil pumayag siya. Napangiti naman ako dahil mukhang bumabait na talaga siya. Lumabas na ako para magluto. Hi babe. Bati niya sa akin habang nakangiti. Bakit kanya nang ngiti mo, Manong? Tanong ko sa kanya. Dinner tayo sa labas? Saan niya sa akin? Kumunot agad ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Magluto na lang tayo dito, sabi ko sa kanya. Pero gusto ko sa labas, babe. Sabi pa niya sa akin. Pwede ka namang lumabas mag-isa. Baka may makakita sa atin kapag kasama mo ko, sabi ko sa kanya. Tuwing magkasama kami, yun kagad na nasa isipan ko. Wala akong pakialam kung may makakita sa atin. Sagot niya sa akin na para bang hindi siya natatakot. Sinasabi mo lang yan ngayon? Naiinis pang sabi ko sa kanya. Tara na nga, ang dami mong sinasabi. Sabi niya sabay buhat sa akin. Hoy, ibaba mo nga ako. Nakikita mo bang suot kong pambahay to? Sigaw ko sa kanya. Ang ingay mo, babe. Okay lang yan, naluhubarin pa rin naman natin yan mamaya. Sabi niya sa akin. Anong huhubarin? Hoy, Manong, ano mga sinasabi mo? Pasigaw pang sabi ko sa kanya. Alam ko ang sinasabi niya. Wala talaga siyang ibang bukang bibig palagi kundi yun. Tinignan ko siya na masama pero ang magaling na Manong. Ngisi ang ginanti sa akin. Di rin ako makabalik sa kondo dahil hawak niyang kamay ko. Nakakainis ka? Pabulong pero may diing sabi ko sa kanya. Baka in love ka na sa akin. Nakangising sabi niya. Hindi kita type. Ayoko sa matanda. Kunwaring sabi ko. Bibigay ba ako sa kanya kung hindi ko siya gusto? Ayoko lang kasing paasahin ng sarili ko dahil baka masaktan lang ako sa huli. Lalo't mayaman siya at maraming may gusto sa kanya. Bakit natahimik ka? Tanong ko sa kanya. Tanging sagot niya sa akin. Kita mo tong Manong na to. Kanina nangaasar, ngayon pikon. Bakit? Matanda ka naman talaga. Ines na sabi ko pa sa kanya. Pwede ba? Huwag mo nang ulit-ulitin dahil narinig ko naman. Ines pang sabi niya sa akin.
Bahala ka nga dyan. Masama man ang loob, sumunod ako sa kanya. Sumakay ako sa kotse. Bumiyahe kami pero walang kahit ni isa sa amin na nagsasalita. At dahil napasobra yata ang pang-asar ko sa kanya, ako ang unang nagsalita sa amin. Sorry na, nagbibiro lang naman ako eh. Mahinahong sabi ko pa sa kanya. Aminado ako ngayon na mali ko, kaya need kong humingi na sorry sa kanya. Hindi ito nagsalita. Galit ka pa ba? Mahinahong tanong ko ulit sa kanya. Tahimik pa rin to. Hindi ka ba magsasalita dyan? Ines na tanong ko sa kanya. Itigil mo ang sasakyan dahil hindi na ako sasama sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Itinigil niya ang sasakyan. Nang tumingin ako sa paligid, madilim at wala ako nakikitang ilaw man lang maliwan sa ilaw na sasakyan. Kinalas ko ang seatbelt ko. Nasaan tayo? Anong lugar ito? Balak mo ba akong patayin at abandonahin dito? Medyo natatakot pang tanong ko sa kanya. Oo, papatayin kita. Sagot niya sa akin. Nagulat ako sa sagot niya pero bigla rin akong natakot dahil seryosong mukha niya. Bakit? Naputo lang sasabihin ko nang halikan niya ako. Dahil naiinis ako, hindi ko siya tinugon. Kiss me back, babe. Utos niya sa akin. Pero hindi pa rin ako tumugon. Napaungol ako nang hawakan niya isa kong dibdib. Ang lalaking ito alam na alam talaga ang humuli ng kiliti. Patuloy lang to sa paghalik sa akin kahit na hindi ako gumagante sa halik niya. Kinagat niya ibabang bahagi ng labi ko, dahilan para bumuka ang bibig ko. Napaungol ako ulit dahil nadadala ako sa ginagawa niya. Bigla na lang niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Tumingin ako sa kanya at ang pungay ng mga mata niya. I like you, Mahanang. Mahinang sabi niya pero para sa akin, sobrang lakas na halos mabingi ako. Anong sabi mo, senyorito? Tanong ko sa kanya. Kahit narinig ko naman ng malinaw ang sinabi niya. I like you. Sagot niya ulit sa akin. Ah, gusto mo ako bilang katulong, ganun ba yon? Paglilinaw ko sa sinabi niya. Na kahit alam ko ang tinutukoy niya natatakot akong kumpirmahin. I like you as a woman, not as a maid. Seryosong saad niya habang diretsong tingin sa akin. Naparunok ako dahil kabado ko. Maliban sa nakakabinging tibok ng puso ko ay ang katotohanan na inamin niya sa akin. Sa tingin ko, nagkakamali lang kayo. Hindi ako bagay sa inyo. Sabi ko sa kanya sabay iwas ang tingin. Are you rejecting my feelings? Tanong niya sa akin habang may lungkot sa mga mata niya. Dapat ko bang tanggapin? Matapang na tanong ko sa kanya. Umiwas tulang tingin sa akin. Binuhat niya ako pabalik sa upuan ko. Binuhay niyang makina ng sasakyan at nagmaneho na ulit. Hindi na talaga ito nagsalita pa. Nanahimik na rin ako. Dumaan kami sa drive-thru at binigyan niya sa akin ang pagkain na binili namin. Bumalik kami sa kondo. Pumasok agad to sa kwarto niya. Sorry Manong pero hindi tayo para sa isa't isa. Langit ka at lupa ako. Wala sa sariling usal ko habang nakatingin sa pinto na pinasukan niya. Inayos kong pagkain at kinatok ko siya sa silid niya pero hindi ito sumasagot sa akin. Kumain ako mag-isa kahit halos hindi ko na malunok ang kinakain ko. Pagpasok ko ng silid ko, umiyak ako ng umiyak hanggang sa nakatulog na lamang ako. Kinabukasan maaga ko nagising para magluto ng agahan. Medyo masakit ang mata ko dahil namaga ito sa kakaiyak ko. Good morning po, senyorito. Bati ko sa kanya. Pinilit kong hindi pumiyok ang boses ko. Hindi siya sumagot na para bang hindi niya ako nakita o narinig. Ang aura niya ngayon kagaya ng unang araw ng pagkikita namin. Suplado at napakaseryoso. Huwag kang magtaka dahil ikaw rin ang nagbalik sa kanya sa dati. Sabi ng isang bahagi ng utak ko. Nasasaktan ako pero ano bang magagawa ko? Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Nahihiya ako dahil alam kong hindi ako nababagay sa kanya. Kahit na may nangyari sa amin, nandoon ang takot ko na baka matulad lang ako sa iba. Alam ko hindi tanggap sa lipunan ang relasyon namin. Ngayon ako nakaramdam ng takot. Paano kapag nalaman sa university ang ugnayan namin? Mas mabuting manatili akong maid niya at boss ko siya. Maid with benefits ang relasyon na meron kami. Karim's POV. Dahil masaya ako, agad ako naghanda ng dinner date namin. Ang buong akala ko magiging masayang dinner date, hindi nangyari. Para akong sinaksak sa sinabi niya na hindi niya gustong mas matanda sa kanya. Ang malala pa, tinanggihan niya ako. Kung saan ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa kanya na gusto ko siya, hindi niya ako tinanggap. Binastad niya ako at hindi ako makapaniwala. Ang unang babaeng nagbasad sa isang Karim Jake Morales ay isang manang. Sobra ako nasaktan. Nagkulong ako sa room ko buong gabi.
Hindi ko kayang tanggapin na basad ako. Confident pa naman ako pero bigla ako nang hina sa pangre-reject niya sa feelings ko. Good morning, senyorito. Bati niya sa akin. Di ko siya pinansin at tahimik lang ako umupo para kumain. Hindi ko siya sinulyapan pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Gustong gusto ko siyang sulyapan pero pinigilan ko ang sarili ko. Ano bang maganda sa umaga ko? Tanong ko sa sarili ko. Walang maganda dahil sinaktan mo ang damdamin ko. Mga salitang kinimkim ko sa sarili ko. Hindi ko alam pero may nakita akong lungkot sa mga mata niya noong nagtama ang mga mata namin. Hindi ko to inigayang pansin. Aalis na po ako, senyorito. Paalam pa nito sa akin. Ngunit hindi ko pa rin siya kinibo. Ang pakiramdam ko ngayon bumalik kami sa pagiging strangers. Ines na napasigaw ako sa loob ng kotse ko sabay hampas sa manibela. Nakita ko kasi siyang sumakay sa kotse ni Sandrix. Halos sumabog ako sa selos na nakita ko. Bakit ba ayaw mo sa akin? Ines na bulalas ko. Wala lang ba sa kanya mga pinagsaluhan naming masasayang mga alaala? Ang mga gabing pinagsaluhan namin wala bang halaga sa kanya? Huminga ako ng malalim bago ko pinausan ang kotse ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Good morning, Karim. Bati sa akin ni Mel. Good morning, Miss Cruz. Nakangiting bati ko sa kanya. Ginawa ko yon para makita ni Manang na okay lang ako sa pangbabasad niya sa akin. Ayoko ipakita na apektado ko sa kanya. Tara na, Isabel. Ihahatid na kita sa room mo. Saan ni Sandrix dito? Sige. Sagot naman ni Manang na hindi man lang tumanggi. Pinapatay ko si Sandrix sa isipan ko. Gusto ko silang ilayo sa isa't isa. Kaya lang narito ako sa paaralan ng guro ako. Kailangan kong mag-isip ng tama. Karim, are you okay? Tanong ni Mel sa akin. Yeah. Maiksing sagot ko sa kanya habang ang tingin ay sa dalawang papalayo na masayang nag-uusap. Sila ang una kong class kaya tumiretso ako agad sa room nila. Good morning, sir. Bati sa akin ng mga estudyante ko. Habang nagkaklase ako hindi ko maiwasang sulyapan siya at nakita ko natutulog to. Miss Di Makuha. Malakas sa tawag ko sa pangalan niya. Yes po, senyorito. Gulat na sagot niya sa akin. Sorry po, sir. Hingi niya ng paumanhin. Gusto kong ngumiti dahil ang alert niya talaga sa boses ko. Pero pinigilan ko agad ang sarili dahil may tampo pa ako sa kanya. That's enough, class. Siguro na naginip si Miss Di Makuha sa senyorito niya. Saway ko sa mga kaklase niya na ngayon nagtatawanan. Nakita ko na mula ito. Alam ko nahihiya siya. Sabrina, baka pwede mong i-share ang panaginip mo sa amin tungkol sa senyorito mo? Nakangising saad ng lalaki niyang kaklase. You! Get out in my class! Sigaw ko dito dahil di ko nagustuhan ang tono ng pagtatanong niya kay Sabrina. Pero, out! Malakas sa sigaw ko pa sa kanya. Wala tong nagawa kundi lumabas sa klase ko. Kita ko ang takot sa mukha ng mga estudyante ko pero wala akong pakialam. Ipinagpatuloy ko ang klase. Naging tahimik ang buong room. Nang matapos ang klase ko sa kanila, lumabas na ako. Goodbye, sir. Dinig kong sabi ng mga kaklase niya habang siya tahimik. Nakita ko iniipit niyang dalawa niyang hita. Nakita ko may kakaiba sa mukha niya. Nagsimula na kasing tumayo ang mga kaklase niya pero siya nanatili pa rin nakaupo sa upuan niya. Hindi ko siya pinansin at tumabas na ako pero parang hinahatak talaga ako pabalik sa kanya eh. Huminga ako ng malalim at kinuha ko ang phone ko. Tinawagan ko siya pero hindi pa rin niya ako sinasagot. I called her for the second time and she answered it. Hello po, senyorito? Dinig kong sabi niya sa kabilang linya. May problema ba? Kunot noong tanong ko sa kanya. Senyorito, tanging sagot niya sa akin. Alam mo na hindi ko na inuulit ang tanong ko. May ines sa boses habang kinakausap ko siya. Kasi po, sabihin mo naman ng anong problema? Naiinis na ako dahil hindi niya pa ako diretsuhin. Nagkaroon ako. Mabilis na sagot niya sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi niya. You what? Tanong ko sa kanya. Nagkaroon ako. Pabalong na sagot niya. Can you please make it clear, Manang? Hindi ko maiwasang mainis dahil hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagkaroon ako ng regla. Bigla niyang sagot sa akin. Namula naman ako sa sinabi niya. Alam ko na nahihiya ito. Wala kasi akong dalang pads. Tapos may tumagos pa sa palda ko. Sabi niya sa akin. Pinatay ko agad ang tawag at mabilis pumunta sa malapit na mall. Nahihirapan pa akong mamili kung skirt ba o pantalon ang bibilin ko sa kanya. Shit! Ines sa saad ko sabay dampot ng pantalon.
Pumasok din ako sa supermarket at hinanap ko kung saan nakalagay ang mga sanitary pads. Naiinis na naibulalas ko at di ko lang alam kung alin ang pipiliin ko. Ang dami kasing variant tapos may with wings at non-wings pa. Bakit naman ganito kadaming pagpipilian? Masisiraan ako ng bait nito eh. Sa inis ko, kinuha kong lahat na makita ko. Hindi ko na pinansin pang tingin sa akin ng mga babaeng naroon. Hindi ito panahon para mahiya ako. Pagkatapos kong bayaran, bumalik ako sa university. Tatawagan ko na lang siya ulit. "Where are you?" Tanong ko sa kanya. "Dito na ako sa CR," sagot niya sa akin. Huminga ako ng malalim habang nag-iisip ng paraan kung paano ko ba siya pupuntahan. Dagdag pa sa alalahanin ko kung paano ko to ibibigay sa kanya. Nakita kong isa sa mga tagalinis dito sa school, si Ate Verna, kaya lumapit ako sa kanya. "Magandang umaga po, Ate Verna." Bati ko sa kanya. "Magandang umaga rin sa iyo, Prof. Pogi." Bati niya sa akin. "Pwede po ba ako makisuyo?" Tanong ko dito. Pwede po." Masayang sagot niya sa akin. "Pwede po bang pakidala nito sa Business Management Building sa may CR doon?" Nahihiyang sabi ko. "Sige po, Prof. Pogi. Para kanino po ba ito?" "Sabrina po ang pangalan niya. Kakilala ko po." Paliwanag ko sa kanya. "Sige po, dadalhin ko na sa kanya at mukhang emergency to." Naaaliw na sabi nito sa akin. "Maraming salamat po." Pasalamat ko sa kanya habang namumula ako sa hiya. Ngumiti to bilang tugon at mabilis pumunta kay Sabrina. Puwisit? Naiinis sa sabi ko pa sa sarili. Akala ko ba wala ka ng pakialam? Bakit nag-aalala ka ngayon? Frustrated na kausap ko pa sa sarili. Hindi ko alam pero nalungkot akong bigla nang malamang hindi ko siya nabuntis. Yun na sanang pag-asa para maging akin siya eh. Siguro kailangan ko magbilang kung kailan siya posibleng mabuntis. Shit, you Karim, is that you? Really? Nagpaplano ka talaga kung paano mo siya bubuntisin? Nag-aaway ang dalawang pagkatao ko sa loob ko. Dahil kung ano-ano na lang kasi ang naiisip ko. Sinaktan ka nga pero hindi ka pa rin susuko? Bulong sa akin ang kontrabida kong utak. Sa tingin ko masisiraan ako ng bait. Nakakabaliw nga talagang ma-in love. Sa Belle's POV. Dahil sa pagiging cold niya sa akin, pumasok na ako sa university. Hindi ko rin siya masisi dahil ako nga naman ang may kasalanan. "Good morning, Sabel." Bati sa akin ni Sandrix habang may ngiti sa labi. "Good morning din, kuya." Sabi ko sa kanya. "Ouch! Grabe ka naman sa kuya. Sandrix na lang. 2 years lang naman ang tanda ko sa iyo eh." Nakangawing sabi niya. "Sige na nga." Sabi ko sa kanya. Siguro nga nagiging maganda talaga siya sa pagtawag ko sa kanya. Ngumiti naman to. Ngumiti rin ako sa kanya. Pero nawala ang ngiti ko na makita ko si Manong kasama si Miel. Naiinis ako. Nagselos ako. Wow, nakangiti pa. Pabulong na sabi ko pa sa sobrang inis ko. "What did you say?" Tanong sa akin ni Sandrix dahil narinig niya siguro ko. "Ha? O wala." Sagot ko sa kanya. "Sabay ka na sa akin papuntang university." Alok ni Sandrix sa akin. "Sige." Tipid na sagot ko. Kaya nang alokin ako ihatid ni Sandrix, hindi na ako tumanggi. Ngumiti pa ako para inisin si Manong at nagtagumpay naman ako. Nagtagumpay nga ako, pero hindi naman maganda ang simula ng araw ko sa klase dahil siyang prof namin. Habang nagtuturo siya, bigla na lang bumigat ang talukap ng mata ko. Inaantok talaga ako. Pagpasok ko sa loob ng kondo, bigla na lang kong hinila ni Senyorito, sabay sakop sa nakaawang ko labi. Napaungol ako nang pailalimin niya pang paghalik sa akin. Patuloy lang siya sa paghalik sa akin na para bang sabik na sabik. Tinagon ko naman ang halik niya. Nagsimulang maglikot ang kamay niya sa loob ng damit ko. Nagsimula ring mamasa ang suot kong panty. Nang hubarin niyang damit ko, agad niyang sinubo ang pinkish kong nipples. Napaliyad pa ako habang patuloy ito sa pagdede sa akin. Pero napansin ko hindi ito nagsasalita at patuloy lang sa ginagawa niya sa akin. Lalo ako napahiyaw na ipasok niya ang isa niyang daliri sa loob ko. Daliri pa lang parang nahihibang na ako eh. Hanggang sa hindi ko napigilan at nilabasan na ako. Napaungol ako na sumabog ng init na namumuo sa puson ko. Kasabay din noon ang gulat ko nang dumagundong ang boses sa Senyorito. "Yes po, Senyorito?" Gulat na bulalas ko dahilan para pagtawanan ako ng mga kaklase ko. Siya na may seryoso pa rin ang mukha na nakatingin sa akin. Nakakahiya dahil nananaginip lang pala ako. Pero parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Oh my! Gulat na bulalas ko dahil posible para na magkaroon ako ng buwan ng dalaw. Biniro ko na isang kaklase kong lalaki.
Hindi ko naman to pinansin, pero nagulat ang lahat nang bigla na lang pinalabas ni Manong ang kaklase ko. Naging tahimik ang buong klase habang ang iba natatakot sa aura niya. Gusto ko siya lapitan at pakalmahin pero hindi ko magawa. Pero iniisip ko rin kung bakit pa siya nagalit. Nagbibiro lang naman ang kaklase ko eh. Natapos ang klase namin sa kanya. Tara na, Frenny. Punta na tayo sa cafeteria. Pag-aaya sa akin ni Maxine dahil tapos ng klase namin. Mauna ka na, Frenny. Dadaan pa kasi ako ng CR eh. Sabi ko sa kanya dahil kailangan ko pang alamin kung totoong dumating ang dalaw ko. Sige, sunod ka sa amin ha? Sabi nito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Sige, susunod ako. Sagot ko sa kaibigan. Lumabas na to at naiwan ako nakaupo sa upuan ko. Ay! Gulat na bulalas ko nang bigla na lang nag-ring ang phone ko. Nagulat pa ako dahil tumatawag si Manong sa akin. Hinayaan ko na lang at hindi to sinagot. Pero tumatawag pa rin to ulit. Hello, senyorito? Tagot ko sa tawag niya. May problema ba? Tanong niya sa akin. Senyorito, nauutal pang tawag ko sa kanya. Alam mo na hindi ko na inuulit ang tanong ko. Ines na saan nito sa kabilang linya. Paano ko sasabihin sa kanya? Kasi po, ano kasi eh, kabadong bawat salita ko. Sabihin mo naman ng anong problema? Galit na tanong nito. Nagkaroon ako. Pikit matang sagot ko. You what? Tanong niya sa akin. Nagkaroon ako. Pabulong kong sagot sa kanya. Can you please make it clear, Manang? Pasigaw na tanong niya. Nagkaroon ako ng regla. Bigla akong sagot sa kanya. Sobrang hiyang-hiya ako ngayon. Wala kasi akong dalang pads tapos may tumagos na sa palda ko eh. Nahihiyang sabi ko pa sa kanya. Ayoko naman sanang sabihin. Pero nagtanong siya kaya't sinabi ko na lang. Bigla na lang naputol ang tawag niya. Tumayo ako at sinilip ang palda ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Tanong ko sa sarili. Nagpa siya akong pumunta ng CR. Doon muna ako na ba nag-iisip ng dapat kong gawin. Tumunog ulit ang phone ko at si Manong ulit ang tumatawag. Where are you? Tanong niya sa akin. Dito na ako sa CR. Sagot ko sa kanya. Binabaan naman niya ako ng tawag. Nagtatanong pero bigla rin niyang puputulin. Ilang sandali pa'y may kumatok sa pintuan. Bigla ako nangamba. Miss Sabrina? Tawag nito sa pangalan ko. Po? Bakit po? Tanong ko dito. May nagpapabigay kasi nito sa'yo. Sagot niya sa akin. Sumilip ako at inibot niya sa akin ang paper bag. Maraming salamat po, sabi ko dito. Ngumiti ito at umalis na. Binuksan ko to at nanlaki ang mata ko sa gulat dahil may laman itong jeans, panty at sanitary pads na napakarami. Gusto ko maiyak sa effort sa akin ni Manong. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan. Sigurado ako nahihirapan siyang mamili ng sanitary napkin dahil halos lahat ng variant ay nandito. Kahit ang panty at jeans na bilhin niya, sukat na sukat sa katawan ko. Bigla tuloy akong namula dahil sa naisip ko. Malamang, alam niya, dahil ilang ulit niya nang nahawakan. Saad na naman ang kontrabida kong utak. Oo na, alam ko na hindi na kailangan ipaalala. Inis na kontra ko pa sa sarili. Nang matapos ako, lumabas na ako dala ang paper bag. Problema ko patuloy kung paano ko dadalhin yung paper bag na puno ng napkin. Iwan ko kaya muna sa office niya at magpasalamat na rin ako. Napagdesisyonan kong puntahan siya sa office niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung kakatok ba ako or hindi. Pero sa huli, wala sa sariling kumatok ako. Nandito na ako. Hindi na ako pa pwedeng umatras. Come in. Saad ng baritonong boses. Huminga ako ng malalim bago pinihit ang doorknob. Sinara ko rin to kaagad. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin habang ako ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. What are... Hindi ko na siya pinatapos pang magsalita dahil sa hinalikan ko siya sa labi. Ramdam kong nanigas siya at nabigla siya sa ginawa ko. Ito ang tayong alam ko na dapat gawin para ipahayag ang pasasalamat ko sa kanya. Ang akala ko mananatili lang tunggulat, pero ang bilis niya dahil kasalukuyan, pinagsasaluhan namin ng isang halik na puno ng gigil at pananabik. Thank you, Jake. Bulong ko sa kanya habang hinahalikan nito ang leeg ko. Tumigil ito at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Isang ngiti ang binigay niya sa akin. Ngiti na makalaglag panty. Dahil sa hindi mapigilang nararamdaman ni Karim kay Isabel, magawa na kaya niyang angkinin si Isabel? Ano ang gagawin ni Isabel ngayong tila naaapektuhan na siya sa ginagawa nila ni Karim? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.